po tayo diretso. Diretso po. Yung kami mga kamay ay naproposok ang pagkakas. Pagkailan. Isang malaking kalahari. Ang aking masabi dito kung tayo dapat ay masipita. Sumundan ko na natin. Isipin na kaya tayo natin upang katalaran sa Diyos. Hayaan natin talaga makakilos ang ngalan ng Espiritu Santo upang ito ang hindi naman sa atin upang ang mga kanyang salita ay maalala. Pilit natin makalaman. Pagbigyan natin buhay, maging malakas natin sa bawat sandali. Magsisimula tayo sa pamamagitan sa kaluluwa at panganak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang mga kasasabi, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Bisan pang kami lumalapit sa inyo ang hanggang kapangyarihan at kagandahan ko, upang ikaw ay ang nahingan ng inyong napakawalang hanggang buhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga babae at mga lalaking ipinagkaloob mo sa mga sandali ito sa basic Bible Seminary Level 1 na ngayon ay narito natitis at ininangarap upang isang pagmatuwa ang iyong presensya sa kanilang mga buhay. Panginoon, hayaan mo ang iyong mga salita na mahahalag sa kalagitnaan ito ay mag-isa-isip nila, mag-isa-puso at higit sa lahat ay magbahagi sa kapwa namin mananampalataya. Panginoon, pagpalain sa inyong lahat. Ganun din po, kinitatapit ko po sa inyo. Dahil ang mga iwanan sa mga sarili tahanan, pagpalain ko sila. Kung silang pagpalayan. At ako naman iyong kapatid ko, Panginoon, ay kinitatapit ko po sa inyo. Kung puso ako nagpapakumbaba, huwag nawasin makita sa akin ang aking puli na pagkatao, kundi hayaan mo makita sa akin ng mga babae at mga lalaki na nandito na ngayon ay handang makinig ng iyong salita. Ang iyong walang pangalan at kagandahan mo, Panginoon. Pagkawan ko kami sa mga kasalanan na ito. Dahil sa iyong kapulihan, dahil sa iyong pagmamahal, wala kami pagkawa sa Kristo. O hindi. Upusang ko pag-iwan na pag-asa sa iyong Panginoon. Ang hapon ito, ang aking sinasabi din natin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus na buhay at naglahat kay siya ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa kalagawa, pangalan ng Espiritu Santo. Amen. Pwede naman. Ako po'y magtatanong, magtatanong po ako. Kung ako po'y magtatanong, sasagot ko kayo. Ano po? At habang ako'y nagsasalita, huwag ko kayong magtatanong. Kapag sinabi ko sa inyong isulat ninyo ang bagay nito, isulat ninyo. At kung ako'y nagsasalita, huwag ko yung hahawakan ang inyong pulpit o ano naman. Kundi ang nilito ko sa inyo, ang inyong pakilin at pakilisa. Pwede po ba? Ayoko na kayo tumatanong. Hindi ko marinig ang boses ninyo. Pakikipila ko. Ang sinabi ko, o
nagtatanong, masasakay kayo kung saan katanong kung kayo hindi sasagot. Pwede po ba? Yung kayo tatlong po? Tatlong po ba kayo? Ilan kayo? Ilan sila? 29. Eh bakit ang sumunod pa sa akin ni siya? Ano po? O hindi, masusulat sa inyo, sasabihin ko, okay, isulat ninyo. Pwede po ba? Okay, joke po natin. Ngayon, bago ko ay maglalaki muna sa inyo. Sapagkat ang oras na ito ay oras de peligro. Ano po? Oras de peligro ito, ha? Alam ko, nawa, wala sa inyong mga isipan, mga utak ninyo na ang mga mahilig sa basketball na Golden Warriors at saka yung Cavaliers, alisin niyo sa inyong isipan. Pero magandang balita sa pagkakako ay napapali sa Golden o sa Warriors. Hindi ko na po ang isipan. Ngayon, maglalaro tayo. Ano ba nakikita niyo? Dito. Sa kabilang paligid. Na ginawa ng Diyos na parang kabangha-bangha, kabilang-bilalas, magaganda. Nakikita po kayo. Nakikita po kayo. Okay. Nakikita. Kaya tayo maglalaro. Ha? Ganito po yan eh. Kapag sinabi ko po yung Basic Bible Seminar Level 1, batch 79, ang gagawin po ninyo, kayo po ay papalakpak ng tatlo, papalakpak tayo ng tatlo. Sige na, kung po tayo rin. Pero na, 1, 2, pagkatapos ibabaksan niyo yung kanong kamay at kanong panig nyo, sasabihin ko na, 1, 2, pagkatapos sabay-sabay tayong tatayo at sasabihin natin kung kamangha-mangha ang mga ginawa ng Diyos sa akin ang sasabihin natin wonderful. Pwede ko ba? Pero kung kayo ko ako indihan, kayo pituan ko, bawas na tayo. Ano na yun? Magkabay ako magsimula ako ng pagkakamaw. Kung ngayon ko ako meron pa ka yung seryoso tayo. Meron pa ka yung pagtawa ng tayo. Okay, titignan ko kung kayo yung nalilito. Eri na. Dito tayo. Basic Bible Seminar, Level 1, Batch 79! Hindi wonderful na, kaya ako hindi wonderful. Hindi tayo sabay-sabay. Meron tumasang pa. Meron ano naman yan? At saka kung tayo upo, alam ninyo, minsan po, sa isang pagsiseminar natin, merong speaker. Merong speaker, nagpatawa ng joke. Meron doon ang sinabi ng speaker niya. Pagkaman, pinag-uusapan natin ang buhay espiritual, ang ating pananampalataya, si Satanas sa simbahan man, pumapasok ang demonyo. At dito, pagkaman pinag-uusapan natin ang buhay espiritual, nagpapalatag tayo ng ating buhay espiritual. Minsan, meron tayong narinig na, oo, kung pakinggan niya, sila ka rin yung lamang niya. Hindi na ako unang nakaulit ako. Huwag kong paniwalaan yan. Anak lamang Diyos yung Kastila yan. Meron ako po, sabi ng ano, nakagalang. Kung wala po yan.
yung parang medyo yellow. At saka medyo sila yung sabi, hindi na ako po, hindi na ako sa gusto. At gano'n na. Sige, hindi habang nagsasalita. Okay, gano'n po. Siyempre, pag nakakaramdaman mo, napakagaling ko magandang. Eh, oras na pinili, humigit na. Sige, maglulog ka. Para wala ko magaling sa sinasabi ko. Kaya tama, kaya tama, ang pinakabatinga, natutulog na, ay, kung bihigil pa. Nawa, hindi ko sinasabi kayo yun. Hindi na pag-aralan lang namin nung kami magsemina. Nawa, sana, yun, ay magbunyari sa akin. At sa sandali na ako'y minarinig ko, minakita yung sinasabi ko ay hindi pinakikinggan. Pagkahit niya yung makita nito, lalabas na, at ano ba? Para ano pa? At ako'y magsasalita. Pero tandaan ninyo, ako ay kamukha din ng tao. Hindi ko sinasabi sa inyo, ako'y perfecto. Subalit, ang isang ipinagkaloob lamang sa akin, sa grupo namin, ay binigyan kami ng isang magandang pribilehiyo dahil kami ay nauna sa inyo. Na ako ay napiling isang magsasalita sa inyo. Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ang buhay ko, hindi na nakadiretso. Wala na sa 12. Ang buhay ko ay malapit na sa 3. Nakagano na. Kapag ako ay sumapit na yung 12 at 3, pinagaro na ang ibig sabihin doon. Dahil na ako mamamatay. At nawa, sa inyong mga pakinggan, alam ko, na marami sa inyo sa mga sandali ito, na mas higit pa ang karunungan sa aming mga nananakan. Ang isang pintahan kami ay nauna sa inyo. Inuulit ko ang matulog. Kung kayo mali matutulog, ang pakusap ko lamang, huwag kayo mag-iring. Okay, ulitin natin. Basic Bible Seminar, batch 79! Parang hindi ako convinced. Pero kung nahuhuli. Oy! Chairman, ang kahuli ng ating topic ay hindi ko naman tapos. Ito hanggang hindi na perfect ito, sinasabi ko sa inyo ito. Mananatili tayo. Maka 1 oras tayo magkano. Kailangan sa ngayon, o moderator, kailangan hindi mo perfect. Pag ito'y hindi na perfect, ang sasabihin ko, magsipunan tayo at tayo magpapagdada ko sa ulit panatang. Wala na salita. Okay, magsipo tayo. Okay? Okay. Basic Bible Seminar, Level 1, Batch 79. Wow! Bukas o. Kaya dalawang bukay na maasyo. Tama ako. Ganito, 100%. Okay na. Magsipunod ko. Ano pa namin? Bukas o, kasi. Dinamin nyo sila, ha? Pwede, ha? Ice cream. Bukas. May bata, Jeffrey. System chocolate. Di-30 na yun. Jeffrey. Nasa kapala sa ating grupo. Okay. At isang ano dito sa seminar nito, bali sinabi ni Padre, doon sa ating sinabi ni Padre, na ito ay hindi na pagkailan. Ano lamang ito? Ito ay, kung tayo ay bali,
Maaaring tayo ay magtaka. Ano ba ito? Ano ba itong seminar na ito? Bakit pinakabuklok ng Biblia? Bakit mayroon nakabuklok na pala ng kasulatan? At bakit ang Biblia na tayo bilang ay umaten sa seminar nito ay kinakailangan dito nakabatay ang ating buong maghapong pangarap. Simula kami ng umaga hanggang kinabukasan, kinakailangan dito nakabatay ang ating gawain. Hindi kami yung paman. Kaya namin sabi ni Father, hindi natatanda ko na sinabi kanina. Meron ba? Sumagot kayo. Ano yun? Ano yung natatanda yung sinabi ni Father na? Anybody? Meron ba? Ano? Ano sinabi ni Father Ran? Ano? Walang matubidaan na daan? Walang daming daan? Ha? Walang tamang daan? Ang mismong daan na tunay na daan ay walang iba kung hindi sino? Sino? Bakit kayo magkaroon? Bakit hindi nyo masabi? Sapagkat anong sinasabi sa mga nakasulatan? Ha? Ano sabi? Meron ba? Meron ba kayo nalalaman na sinabi na talagang si Kristo ang daan? Meron ba kayo nalalaman? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Brother. Magkano pa yung sa'yo na sa'yo? Pero, ako yung sinabi nito. Ayaw naman, hindi ko masyadong maintindihan. Ako ang daan. Buhay. Ang sino man. Walang makararating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Sino yung tinutuwid ko? Sino yun? Di sa mga tulungin? Suryano? Eric Manalo? Pinulog ko mabuhay ba okay? Sino pinulog ko siya? Si Marcos? Siya Tino? Sino po yung Marcos dito? Taso pa ba? Sino po? Puro kayo magpahiya. Rojas? O hindi yung matindadaan yun? Sa makatigaw na nawala nila. Hindi naman po pinapok siya dahil sa matulog. Hindi ko po siya pinapok dahil sa matulog. Para sa matindadaan? Sabi ko lang po, kaya siya pinapok dahil. Oo. Kaya, ang ibig sabihin lang yung Father Ran, wala nang matindadaan, wala nang tamang daan, wala nang dating daan, maliban kay Kristo. Naroon na nakapaloob na ang lahat ng daan si Kristo. Sapagkat ano ang sinasabi sa mga na kasulatan, ako ikaw ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang nakatataling sa kung hindi sa pamamagitan. Isang tanong pa rin, sino pero hindi ka sa kahay? Taas ang kamay. Taas. Itaas po ninyo. Yung kanang kamay ninyo. Taas. Mataliwa. Yung walang taliwa. Taas ang kamay. Huwag nyo. Hindi namin nyo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Sa mga tuwid-gulang, bibima ang walang Biblia. Kung kayo po ay 29, bibima lang ang walang Biblia. Sino yung walang Biblia? Isa, dalawa, tatlo, apat, apat. Sino ba wala? Di ba eh? Walang Biblia. Sino ba? Sino ba? Isa na, isa pa. Nakawala isa. Lumabas. Ngayon, ito ho advice. Huwag mo kayo ma-open. Sino yung walang Biblia? Isang tawag.
Luluso pa lang Biblia, papatanong tayo. Magkakaroon tayo. Ha? Sapagkat yung gusto nyo sa mga ng ating Panginoon, pinakailangan ko magpapanalan tayo magpapagigil tayo sa isang isa. Pero po, sister, kung huwag yung open, inuulit-ulit ko po, patawarin niyo pa. Siyempre, hindi ko lang pinipigil pa kayo. Huwag yung open, tayo mo rin. Pero sister, bakit? Bakit po ninais na magkaroon pag-igaroon sa inyo kung sino ang mayroong Bible at yung wala? Ha? Dapat natin kaya ang isang pinakadakilang layunin kung bakit tayo ay narito upang pag-aralan ang banal na kasulatan. Ano? Ang banal na kasulatan sa buhay natin. Ang banal na kasulatan ay ito ang nagbibigay ng lakas at buhay sa bawat isang mananampalataya Kristiyanong Katoliko. Ngayon, kung mayroong phone ka mo, wala kang magagawa sa iyo. Pagkakaroon, ay naman sa ating pagkakaroon. Pinakakapasama na sa ating ganun, di ba? Yung binigay niyo yung sulat, pero wala natin ito. At ako paano? Hindi ako magaling sa Biblia. Ilan ang nalalaman ko sa Biblia. Pero yung sinabi ni Matthew, yung kabuuan ng Biblia ng matandang iba, nagbagong tipan, naroon. At nagampanan niya ng awit. Pero iba naman ang doon, ang aking nalalaman. Hindi ko lahat. Ngayon, ang sasabihin ngayon natin, alam mo niya, ano ito? Ano ba itong ating seminar dito? Ako naman yung nagsisimba eh. Ako naman yung nagdarasal araw-araw. Ako naman yung mga nagbabasa ng mga sulat o mga aklat na may kaugnayan sa buhay espiritual. Hindi ko masama yun. Pero ang number ko ng tandaan, ang Biblia, ang nasa text sinabi natin. At sa kasaysayan sa buong daigdig, ang Biblia ang siyang pinaka sa lahat ng aklat. Ito ang pinaka malaking inilipin sa taong taon ang Biblia. Bakit? Dahil ang Biblia, anumang uri ng aklat namin binabasa ay maaaring nasusunod ng Biblia. Daniel, maliban mo sa banal na kasulatan, Sister Pedro Catalina, anong aklat ang inyong binabasa? Maliban sa Bible. Magasin. Ano magasin? Ako magasin. Wala ba kayong binabasa ng ibang aklat? Hindi, maliban sa banal na kasulatan, ano pa ang binabasa ninyo ibang aklat? Sino sa inyo? Ikaw si Sir Sino? Prayer book. Yun. Yung may kaugnayan sa banal na kasulatan. Halimbawa ho lamang, hindi ba kayo nagbabasa ng readers like this? Hindi ba kayo nagbabasa ng mga aklat ng tungkol sa history? Hindi ba
nakapagpapasa ng aklat na mayroong kaugnayan sa aklat. Hindi ka rin makapagbabasa ng aklat na may kaugnayan sa pagluluto. Kaya, di ba? Bakit yung aklat, di ba? Kaya, okay. Ito naman, sa Jeremiah, sister, pagi mo na siya madalang masagawa. Ano ang nagpapagyan mo sa iyo? Ayan, hukbok! Yung idea na, o dito naman si Saya, sino ang sasabi? Pagi ba sa madalang masulatan? Notice na. Aklat ng nakatungkol sa mga numero, kung yung nagkakaroon sa kwenta, numero, ang karoon. Dito sa Ezekiel, maliban sa kanilang kasulatan, sino nakapagbabasa ng ibang aklat? Electronics, yung sa mga okay, hindi ba sa kanito? Ngayon, ano ba dito? Pagpalagin natin yung iba yun na sinasabi. Ito sa ano ang nakuha ninyo? Pag pinabasa niyo yung kubo, dahil yung mga iba't ibang putahe, hindi ko ba? Iba't ibang putahe, mga iba't ibang ingredients, yung mga sangka sa inulutong putahe. Hindi mo sumali. Hindi mo sumali. Ngayon, pagdating naman sa Isaiah, ang sinasabi sa accounting, hindi masama yun. Sapagkat hindi isang uri ng kurso na dapat natin mapag-alala kung kaya ng ating kursa kapag aralin natin ang ating mga anak. Dito, electronics, hindi rin masama yun. Pinipiro mo, makapag-alala ng kuryente. Ngayon, ang katanungan doon, nadagdagan yung kalaman mo sa pagluluto dahil sa iyong natututunan ay cook mo. Ang iyon naman sa finance ba? At sa iyong electronics, ano naman? Ngayon, sa kabuuan, nadagdagan yung ating pagkaalam. Ngayon, kung ang pinag-uusapan natin yung buhay espiritual at ang banal na kasulatan, anong nakalulari ito? Ano? Sa inyong paniniwala, kayo, sister, kung kayo'y nakapagbasa ng Biblia, ikumpara ninyo doon sa Biblia, may pong natin pagbabago. Ano ba ba yan? Doon sa kubo, sa kubo, makamang malalaman sa pagluluto. Pero pagdating sa banal na kasulatan, kakaiba ito sa kubo. At sa banal na kasulatan, namin din yung uri ng pagluluto. Pero ang banal na kasulatan, ito ang higit na makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan na ang lahat, history, science, finance, etc. nasa loob na ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi sa isang advice tayo, wala ka na hahanapin na. Ang Biblia ay isang takot na pagmamahawa ay mamamasikan. Ano ito? Seminar nito. Napapakinggan naman namin sa radyo, hindi nagsiselfon, etc. Sa television, ganito. Mga iba, baka umaatid naman namin sa Biblia na nasal. Bible study. Bakit? Kinakailangan. Pagkano bang araw ng salita ng Diyos? Alam niyo, mga kapatid, ang Biblia ay ito ang nakapagpapagandahan, nagpapanatili sa isang malalim at malapot na unawa o kaugnayan natin sa Diyos. Kapag tayo ay madalas na
magbasa ng banal na kasulatan, magbasa tayo ng banal na kasulatan, kung sino mo kinakimala ng dalawa, yung ating pakikisa, yung ating pakikipagnayan sa Diyos. Kaya, ang mga bagay na ating naririnig ay ito ay tungkol sa buhay ni Spiritual. Huwag mo kayong mag-alinlangan sapagkat ito ay hindi ho ginawa ng Commission of Biblical Apostolic ng Biblical Apostolic na ito po ay ginawa namin. Hindi ho. Ito ay isang malaking habon at paniniwala ng ating Pope Francis na ito'y kinakailangan mangyari na sa mga diocese. At ito ay ibinigay sa amin na yung mga sipin ito ay galing sa ating obispo at sa pari. At ito po, kung hindi po ako nagkakamali, since 1926, ito po ay nangyayari sa at isang napakalaki, nakakatawa ng puso. Sa dinami-dami ng parokya, sa ilang diocese ng Antipolo, kung hindi man tayo natutuna ang parokya sa Clemente, na mayroong Commission ng Biblical Apostolic ng BA, kung hindi man tayo namumuna, maraming tayo ay napapabilang sa hanggang 3. Ang ibig sabihin mo, pasalo po tayo. Marami ho na parokya sa ilalim ng diocese ng Antipolo na wala ho katulad nito, Basic Bible Seminar. Marami ang wala. Kaya, tayo po ay magpasalamat sa Diyos. Pero makakaman sa pagpupuro ng sandaan ang sabi sa ito po ay masasabi namin hindi mismong perfecto ito. Ito kaya pinatawag ng basic panimulang pag-aaral ng salita ng Diyos. At kapag tayo nagsisimula tayo, unti-unti natin malalaman. At patunayan ito, sa kutang patunayan ni Jenny. Kayo binigyan kami na ng mga pangalan. Alam ba ninyo kung sino si Daniel? Dito ang Daniel. Alam ba niyo kung ano itong story ito? Alam ba niyo? Hindi. Subalit, dadapa, kung tutuklasin natin ang banal na kasulatan, mababasa sa aklat ni Daniel kung ano ang naging buhay ni Daniel sa pakikipag-usap niya sa Diyos Ama. Katulad ni Jeremiah, nararamdaman dito, ang uli ng taon ito. Nararamdaman natin kung anong uli ng tubig na ito. Bakit hindi? Subalit, nawa, ipanalangin natin sa munti natin pag-aaral ito. Unti-unti tayong manatili sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng panahon at balalan ni Isaias, Ezekiel, Jeremiah, Daniel. Yung kabuuan ng mga propetang ito, malalaman natin. At ito ay malaking bahagi ng ating buhay bilang tayo ay mga Kristiyano Katoliko. Sasabihin ko sa mga Katoliko. Tayo mga Katoliko. Nakakaiyak tayo sa ibang natin. Pananampalataya. Umano, binibilang ko na sa sarili. Binibilang ko na. Bakit tayo ay hindi makapagdala pagka mayroong Bible study? Bakit tayo hindi makapagdala? Meron tayong banal na kasulatan. Bakit hindi natin madala ito? Sapagkat ang nakautil-til sa ating isipan ay nakakahiyain. Kaya nga nung sabi sa banal na kasulatan, kung ako ay ikahihiya ninyo, ikahihiya ko rin kayo. Sa aking amang nasa salat, yung nagsabi natin sa banal na kasulatan. Kaya kinakailangan, taas mo natin sabihin,
Wala ang nangyayari sa atin. Isang buhay. Isang buhay. Nung lahat tayo nag-ibig. Kaya may sinabi ko sa iyo, sumatang ko ang pagkabawa mo. Hindi tayo nagkakilang. Noong Panginoon, una kong nagkilingan. Extraordinary ministers of Holy Spirit. Minsan ko ay kami sa baba. Nagkaroon ng general membership. Ang pinagpasa ko namin ay sa baba. Sa buhay. At meron ng isang extraordinary ministers of Holy Spirit ang nagsabi. Ang mabuting balita ng Panginoon, Juan, halimbawa, Juan 3:16, ang marami ko ng pagkilitan natin. Kapagkilitan natin, nakaling si Father kinanda. Ano yan? Parang kayo tumapala sa wedding. 3:16. Iyan, sa ating pag-aaral, sa mundi natin pag-aaral ng Basic Bible Seminar, ay unti-unti natin mailalagay sa isang wasong pamamaraan kung paano tayo magsasalita, babasahin natin ng makatuwiran, makatotohanan ang salita ng Diyos. Isa din, meron tayo sa ating mga Katoliko. Ang unang pagbasa, pagkatapos yung isang sarili, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Ano yung isa dito? Isa magdarang kapag tayo magbabasa, lalo pa pa sa mga aklat. Ito mga aklat. Aklat ng hari, o ano na ginawa ni San Pablo, sa mga pagka binasatunan ang sinasabi doon ng 14:22, ang salita ng Diyos. Ang isa sa paglaban natin ay ano? Ano yung sabi natin? Ano ba sinabi ni Jesus David? Ang salita ng Diyos. Ano ba yung sasagot? Ha? Pag mo ano pinakos? Ang sasagot natin ay salamat sa Diyos. Baka ang sinabi, Hallelujah. Ang pagpapahalag ng mabuting balita ng ating Panginoon ay yung text. Binasa, 3:16. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Puri sa namin, Panginoon, sa Kristo. Ito po ang mabuting balita. Salamat po sa Diyos. Mali! Kaya yan, kanina, yung sinabi ni Sister Nene, yung scanning, unti-unti natin na. Tinuro ni Nene, Sister Nene. Tinuro yung pamamaraan ng aklat ni, i-check ka ng, hindi ba sinabi yun? Kaya yung mag-iingat tayo. Alam niyo, isang maibigay ako sa inyo. Mayroong isang malaking pagdiriwang. Na ang lahat ng mga religion, lahat ng sekta ay nagkaroon ng isang malaking pagdiriwang sa alamin. Alam, dami ngayon ng mga pandalas ko. Siyempre, tayo, napasan ng mga pero nagpabilis sa Evangelyo. Siyempre, kung ikaw sa Katoliko pa, kung ikaw isa rin manalo pa, sasama. Ngayon, pumasok ka Iglesia ni Manalo. Alam ninyo ang Iglesia ni Manalo. Magdadalo sa Biblia. Totoo yun. Magdadalo yun. Sige, sabihin mo. Para malaman ko kung ano yung pinili na. Ano ang sabihin?
yung sa Roma, 16:16. Pinabati ka kayo. Ayan. Nabubalan natin sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Okay. Pasok. Ngayon dumating yung baptism. Sabi ng baptism. O ikaw naman, ano masasabi? Once you are saved forever. Okay. Sige. Kung ano pa. Pagdating sa Katoliko, sila Katoliko lang, ang Katoliko na yung papasok eh. Ano nangyari? Ikaw naman, ano ba ibabahagi ninyo para kayo ay pumasok na muli? Parang sa isang malaking ng pagdidino. Para pa Diyos, ang nangyari sa representative ng mga Katoliko. Nagpapagdram ng muli. Pagkapagdapulog, naging alam na ng security kung ano bibigyan ng siya. Sige, alam ko na kayo ay Katoliko sapagkat wala kayong nalalaman sa Biblia. Nakakaya. Kaya yun, nagkamukha ng ulo yun. Wala ka sakit. Kung sa iba, meron. Once you are saved forever. Binabati ka kayong panalangin sa pamamagitan. Kaya kayo magbati ng panalangin at binabati kayo ng Iglesia. Yun ang pinanatana ng Iglesia ng mga ito. At saka yung kawan kapag ito'y wala sa loob. At hindi ka lang dito. Wala kang paligtasan. Dapat ba natin paniwalaan yun? Nasa sandalitan kami mo si Kristo ng ating Panginoon. Tandaan natin ito, mga kapatid. Habang tayo ay nakasasabit ng mundo, hanggang tayo nasasakot ng ating patawang pisikal, hindi natin maiwasan na tayo magkasala. Kaya yung sinasabi ng baptism, once you are saved forever. Pamulaanan nyo. Bakit? Kapag iba'y kami na iligtas, hindi ka na magkakamali. Sinong tao? Sige, magpatuturo ba kayo? Sinong banal na tao sa kanilang upang magtuturo sa amin? Hindi. Nagkasala. Mismong mga pari nagsasabi, nagkakamali sila, ibahan pa kayo pagkalilimot tao. Bakit ang sasabihin mo? Once you are saved forever. Medyo kalimusin. Malahap po. Kaya ngayon, kung tayo nagkasala, yan kung hindi namin malalaman, kahit naging basic lang. Maliwanag po ba? Kaya, yung salita na ating nakatanggap sa mabuting balita, ito kakaiba sa ibang aklat. Maraming mga aklat na nagbibigay ng impormasyon na siyang kailangan natin bilang tayo mga pangkaraniwang tao. Madadagdagan natin yung pagkakaan. Subalit, kapag tayo ay malilig magbasa ng banal na kasulatan, kakaiba ito sa lahat ng aklat. Purbahan ninyo. Itrailan ninyo. At kapag ang aking sinasabi ay hindi totoo, magpapakababagay sa mga kapag ang salita namin dito, lahat ng mga mayroong karapatang magsalita, hindi makatotohanan ang aming sinasabi. Ito, huwag na nyo kami kailangan. Ito ang ating makilang kumaliwala. Sapagkat ano masabi, naniniwala natin. Ang lahat ng bagay nakapaloob na sa banal na kasulatan. Kaya minsan sinasabi nito, sa kwenta, ano sabi sa banal na kasulatan? Meron dito isang hari, meron dito isang hari, at tawang hari, yung isang hari, meron isang libong kabat, yung isang meron dalawa. Ngayon, at tanong doon, ano na pinag-usapan doon? Yung
Bilang na eh. Malalaman mo kayo. 1,000, 2,000. At yung mga ingredients, mga laban ng sibuyas, laban ng tubig, laban ng bawang, laban ng tubig. Kasama na ang sulat mo. Kaya wala na eh. Ngayon, kung sinasabi natin, sa history, lalo na pa history. Ganyan. Mga kasaysayan ng mga propeta, paano sila naging propeta? Paano sila naging lingkod ng Diyos? Mga dakikang tao, bakit sila naging santa? Naroon na sa pananampalataya. Tayo man, nawa sa pag-aaral natin ng basic Bible seminary level 1 hanggang 2, magsulit tayo upang itong ating pag-aaral ay magkakaroon ng malaking pagpapahalaga sa buhay. Hindi po tayo nag-aaral ng basic Bible seminary level 1, graduate tayo, hindi. Pag ikay pumasok ng grade 1, para makuha mo yung grade 2, pumasok ka ng grade 2. At para makuha mo yung grade 3, pumasok ka ng grade 3. Kung ikaw ay matitigil ng grade 2, hindi mo matitigil yung grade 3. Ganun din. Dito, nag-aaral ka ng 1, hindi ka pumasok ng 2. Wala na. Isa mantala na ito. Ang isang pinakamabigat sa ating pag-aaral ng basic Bible seminary. At kapag hindi na gusto, yan hanggang bukas, kapiling pa rin ito. Puhulog nyo ang matulungan natin. Kung hindi medyo pasisihan, bukas, hanggang sa Pilipinesto, bago na sa Pilipinesto, iba na ang inyong marami. At kung tayo marunong sumuli, kung marunong tayo sumuli sa ating pag-aaral, unti-unti natin malalaman nito. Iskanyo, ano yung sumunod? Sinabi ni Sister Maris, ano yung ang Biblia bilang isang, ano yung tapos ang daan, susunod mo yan dyan. Unti-unti natin malalaman hanggang bukas malalaman. Kaya tayo sabi, kakaiba ito. Nabagamat siguro marami na kayo mga 7 years na pinagdaanan. Pero kakaiba ito. At ito, sasabihin ko na sa inyo ng mga meron tayong kasamahan dito. Na matagal na. Pero sila ay nag-usap na pailalim sila sa utos ng ura. Sa kabila, nagsimen mga kinikilala na ating kapwa manggagawa sa simbahan. Araw-araw makikita natin sila. Linggo-linggo makikita natin sila sa paglilingkod sa ating simbahan. Pero anong ginawa nila? Nag-aksaya sila ng oras para yung requirements o yung kagustuhan ng una ay magkaroon ng katumaran. Ako na yun, kaya si Sister. Kaya si Sister. Nasa kaya si Sister. Kaya sila mga Morales. Yan mga pinagyan. At tayo, kinakaman ko pakilala sa inyo. Kita ko tayo gagawin baka kasama namin ng pag-usap sa pagsusuko para ng pagkaman ng Kristo. Nag-aksalan sila na dahil ito ay organized. Maraming bagay. Ano sabihin natin, Brother Muli, ano itong dapat mo sa Biblia? Parang itanong natin. Ngayon, meron tayong panutunan. Ano ba? At ito ay hindi ko sabihin sa inyo. Meron sinasabi rito, ang isang mabisang paraan upang makilala ang Diyos ay sa pamamagitan ng Biblia. Ito ay magagawa natin sa mga sumusunod na pangalan. Ano ito? Manampalataya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ito po yung ating English. Believe that the Bible is God's Word.
Diyos ang kanyang mga pigil na mga Diyos na inspirasyon upang sumulat ng ayon sa kanyang kagustuhan. Ang maraming nakahulugan ng Biblia na hindi maipahayag ng Diyos at banal na manulat ay makaunawaan lamang sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ang kapahamakan ng pag-uunawa at pagtanggap ay maniwala na magaganap. Kaya, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, at meron sinasabi sa banal na kasulatan, kung ang ating ikaw pananampalataya ay magiging kasing laki lamang ng bukid ng mustasa, masasabi natin sa isang punto na sa sunod, o ikaw puro, magpapakaroon sa kanya. Kaya gawin kung kahit na maliit na pagmumay, hindi wala nagaganap ng kaya ang ibig lamang sa Biblia, kung dahil nananampalataya, ano ba yung ating pinasinasampalataya? Meron mo bang pagsasabi? Ano ba sa pakahulugan ninyo ang pananampalataya? Sister ka, ang pagwala. Parang pakalaman si sister. Kapag ang isang bagay, na kapag ito'y nakikita mo na, hindi ka na dapat panampalataya. Sapagkat ang sinasabi, ang pananampalataya ay yung naniniwala tayo doon sa hindi natin nakikita. Bakit? Tanong kong muli. Nakita ba natin si Kristo? Nakita ba natin? Sabay-sabay. Ayun ka eh. Ako hindi ka eh. Bakit ang proses? Nakita ba natin ang Diyos Ama? Nakita ba natin ang Banal na Espiritu? Bakit tayo naniniwala? Dahil sa papanakis sa Nang dahil sa pananampalataya, ay nag-uudyok para tayo maniwala na mayroon noon ng banal na santatlo na bagamat hindi natin nakikita sa pamamagitan ng ating pananampalataya, nadadama natin, naririnig natin ang kailang mga akal. Kaya nga ano sabi? Ano sabi? Patatagin. At kung meron lamang tayong pananampalataya kasing laki ng buto ng mustasa, ikaw puno ng mangga sa bundok na yan. Umangat ka. Magpunta ka. Hindi biro yun. Hindi wala pang nangyayari. Kaya kita kailangan manatili tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita upang yung ating pananampalataya ay magkakaroon ang panglugan sa buhay natin. Pangalawa, tanggapin ang layunin ng Biblia. Accept divine purpose. Ang pangunahing layunin ng Biblia ay ukol sa ating kaligtasan. Kaya ang kaluhugan nito na ang layunin natin sa pagbabasa ng Biblia ay upang matagpuan ang katotohanan. Hindi upang patunayan ang pananalig o paniniwala ng ating naging kapasyahan o upang humanap ng pahayag na ipagtanggol ang takbo ng ating buhay. Kung meron pang ibang layunin kaysa paghanap ng katotohanan, hindi natin magagamit ang salita ng Diyos tungo sa ating kaligtasan. Pangatlo, basahin at pananangin ang Biblia. Read and pray the Bible. Ang pagbabasa ng Biblia ay isang anyo o paraan ng panalangin. Kung ating pagmumulay-bulay ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo ang gumagawa na maging makatotohanan para sa ating upang maunawaan at sundin ang salita ng Diyos at mabago ang ating sarili. Katulad po naman sa inyo ng aming Panginoon. Masahin ang pagkakas. Ang banal na kasulatan, mga kapatid, ay
Hindi sinasabi ko siya. Hindi katulad ng ibang aklat yan. Pag tayo mayroong aklat na kukbo, pabasahin natin. Ito pala intelligence ng ano ba pinagpasa ng resistance? Ano pinagpasa ng talita? Hamunado. Ito para sa gabi. Ganun. Sangkap, ganito. Pinakailangan mayroong ibang item produce, mayroong ng lunch, etc. Medyo ahaluin ko ito patatagal mo ng oras para lumasa yung pinya. Para ano? Sa Biblia, hindi ganun. Hindi ganun ang pagbabasa. Hindi ganun ang pagbabasa. Hindi ganun ang uri ng pagbabasa na gagawin natin sa Biblia. Kung hindi, hayaan namin. Basahin natin isang talata sa Juan. Ang pagbabasa nito, magbabasa tayo. Panginoon, sa mga sandali nito, gumawa kayo, hawak mo ang banal na kasulat. Pagbasahin mo ito, manawa mo ito, ating ang tuwan ng tuwan ng Diyos. Tabayin mo ako sa pagbabasa. Sa pagpapag sa pagmamagitan ng aking sarili at alam at pagmamagitan ng Diyos. Hindi mo kaya makulungan ang awin ng naman dahil hindi masabita sa pagmamagitan ng Diyos. Kaya Panginoon, dagdagan mo ang aking kalaman sa pagkakasya. At saka kayo magbabasa. Babasahin ka nito. Yung sinasabi sa Juan 3:16 dito. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya pinili niya ang kayo at isa-isang anak upang ang sinong sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa maling sabi, magmalay. Pakikinggan ngayon natin ito. Ano ba ito sa buhay ko? Sapagkat kapag kayo'y nakapanalangin, ito sasabihin ko sa inyo ng hayagan. Kapag daw sa inyong puso ang inyong panalangin sa pagbabasa ng banal na kasulatan, mayroong darating sa inyo na kakaiba. Mauunawaan ninyo kung ano ang ibinigay sa atin ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga pamalata at mga pagkakot na ibinigay. Hindi nyo magbabasa tayo. Okay. Sinasabi ganun. Ganun na lang ang kapagsinta ng Diyos sa sanlibutan kung kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak kung pakansino man sa kanya sa pagpalataya ay magkaroon ng buhay para kanilang. Hindi ganun. May paggalang. At sa pagbabasa natin yun, magbulay-bulay tayo. Pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan na magbabasa. Kaya pag ito'y ating ang pagbulay-bulayan, magkakaroon kayo tayo kakaiba sa buhay natin. Ano ang naging kadalasan sa pagbabasa? Ano ito para sa akin? Malalaman at malalaman kung ano ating mensahe ng pagbabasa ng maraming. Okay, ang apat. Pag-aralan ang Biblia. Study the Bible. Sa malaking saling lahi at kalinagan ay mayroong buwan na umiiral sa pagitan ng mga pinigil sa mga tao na nabubuhay sa kasalukuyan ng panahon. Lubang kailangan ang pag-aaral upang maunawaan ang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang sarili. Tungo o daan sa pamamagitan ng mga sinaunang tao sa pag-aaral ng Biblia na may kaugnayan sa pangyayari at kalinanuan po ng panahon ay maunawa natin ang paggamit ang pagkakusan
mga pangyayari at mga katangian ng tao. Panglima, mabuhay o mabuhay sa salita. Live the word. Kung ilalagay natin sa pagsasanay ang pagpapalo halimbawa at ang pag-aaral ng mga sinaunang tao at higit sa lahat, yung na kay Jesus, ang Biblia ay mababago mula sa isang aklat hanggang sa tao. Magiging katangi-tangi ang isang tao harap ng Panginoong Diyos. Pananalig, pagbabasa, pag-aaral, at pananamit ay kulang at hindi sapat sa pagkakaroon ng isang personal na kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ito ang huling hakbang upang mabago natin ang ating kasalan. Meron pa rin ang bagay, mga kapatid, na mailalagay po natin na ano ito, makadaang patuko sa Biblia. Una, katulad ng sinabi ko, yung pananampalataya. Pagkataging matibay ng isang mananampalataya ang kanyang pananampalataya. Daming handa sa bawat pagsubok na naranasan natin sa pang-araw-araw sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, yung tunay na pananampalataya ng buhay ng tao, kapag ito ay hindi makikita sa buhay natin, yung simple problema lamang, yung simple pagsubok lamang ng Diyos sa atin, ay nagiging negatibo na sa atin yan. Hindi natin nagbibigyan ng positibo. Pinatanda natin, pag-aralan natin, ang naman kaya-kaya natin. At kung dahil naman sa ating paniniwala, ay hindi natin kaya punawanan. Subalit, kung tayo ay hindi ng karunungan at kalakasan sa Diyos, yung ating pananampalatay magiging isang magibay at malalim ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Anuman ang pagsubok na dumating sa buhay natin, ito ay magiging positibo sa atin. Pero kapag ito ay magiging negatibo, ewan ko, saan tayo papunta ito? Hindi tayo makapara ng petsa sa iba. Kaya kailangan, ilang isang pamamarang, pananampalataya. Pangalawa, may oras sa salita. Kailangan may oras tayo sa salita ng Diyos. Hindi basta ang Biblia natin nakalagay tayo sa isang buklukan. Ayun, ang sabi nga ng isang speaker, mabuti pa aking sektong ibis. Laging punong-puno ang aral ng Diyos sapagkat ang salita, ang bawat pahina ng banal na kasulatan ay kinakain lamang ng ibig sa ating kabulukan. Punong-puno sila ng salita ng Diyos. Samantalang ang mga tao, natamhan, lalo-lalo na tayo mga Katoliko. Naman tayo pag-aral. Kailangan tayo ay may oras sa salita ng Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Kaya nga, dagdagan natin ang pagsusumita upang tayo ay magkaroon ng lubusan sa pagkawala sa salita ng Diyos. Pagkakulang, panalangin, isang napakagandang pagkawala. Sapagkat anumang gawain natin kinakailangan, madapili sa atin ang palaging manalangin. Sapagkat kapag tayo ay nanalangin sa bawat sandali ng ating buhay, nagkakaroon tayo ng kalakasan, nagkakaroon tayo ng manalig, nagkakaroon tayo ng matibay na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Upang ang lahat ng ating gagawin sa bawat sandali ng ating buhay ay ating mapagtawag. Ano pa? Ang nakarawan mo doon. Pagkakaroon. Ang isang pinaka-halimbawang buhay ay ang ating Panginoon sa pagkakaroon mo. At yung mga naunang mga alagad,
Naroon yung kanilang mga pusong marunong umunawa sa mga mahihirap. Ipinagbibili nila yung kanilang mga aliran, ipinagkakaloob sa mga alagad na nagbabahagi ng isang Diyos. E dahil, maaaring siya na rin mo. Meron tayo ng 20 pesos. Ilalagay na ako sa pagkatapos sa mga pagkatapos. Ang pagkatapos sa mga pagkatapos. Ganun. Hindi kayo yun. Hindi kayo yun. Hindi kayo. Kaya nga sabi ni Jim Edward, hindi ka mangmangal, hindi ka mangmangal magbigay ng mga bagay na mawawalan sa iyo bilang kapalit ng mga bagay na mga hindi makukuha sa iyo. Pera, bagamat sa langit ang tamarin, mabuti nga, sabi ni Kaya Lord. Tayo mga Pilipino, kita-kita natin sa takbo ng mundo, lalo na sa bansang Pilipino. Yung mga yayaman, anong ginagawa? Gumagawa pa ng mga pamamaraan upang daganan, upang may baon ang mga mahihirap. Pero silang mga mayayaman at kakaroon pa sila ng mga personal na interes upang ang kanilang kayamanan ay madagdagan. Kaya lang, mayroong pagkakaiba ang mahirap ang mayaman. Ang mayaman kapag namatay, maganda ang servisyo. Mayroong banda ng negosyo na nakapagod uniforme na ang mga tambol mayor ay kitang-kitang mga hita. Samantalang ang mahirap, kawa-awa, nasa loob ng sasakyan sa pamamagitan ng kanilang kundrang mga ng kumisa sa kari. Pero pagkamayaman, okay. Sumulay yung plan. Ako na yan, yung pagtitipon. Pagtitipon. Ano ang minsay ng pagtitipon? Ito ay napapalakas. Pagka tayo rin, sa iyo meron tayo na hindi na siya. Umakin tayo hanggang maaari. 7 years is that you're rin, umakin na hindi na sa akin. Siya, sa kumain, yung kapag tayo nakakarinig ng mga ibang nagsishare ng ang mga kapatid, kung ikaw ay nangihingan, palalakasin ka sa pamimitan ng pagtitipon. Dakilang pagtitipon, malaking bagay siya. Ano ang sabi sa Pablo? Lumagat kayo na itinungturing ng mga anak. Kayong mayroong pananampalataya. Ingatan ninyo ang inyong pananampalataya sa inyong mga puso. Wag! Medyo kunin ninyo ang inyong puso na mayroong pananampalataya. Gumagat kayo ng mayroong pananampalataya. Kailanman, ano sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa wakas ng mundo. Walang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sulat na ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Jesus. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang mga lalapit sa ba o hindi sa pamamagitan mo. Wow! Independent mo ha. And you will be able to magandang ako mo. God bless you. Maraming pong salamat, Tatay Moody, sa inyong napakaganda at inspiring na pakikibahagi.